din ng book kasi binasa ko po talaga siya cover to cover. For sure, naramdaman dito ng mga readers nung nag-umpisa silang basahin yung libro. Iba yung feeling na mabibigay niya talaga sa'yo eh. Doon pa lang sa umpisa ng mga chapters, hanggang sa kalagitnaan, hanggang sa matapos mo, meron siyang feels na ang saya, nakakakilig, sobrang colorful, sobrang feel good. Yung tipong parang hindi mo mamamalayan 5 AM na pala. May mga ganun akong moment na parang, ay ala, umaga na pala, nagbabasa pa rin ako. Tapos excited ako gumising ulit kasi magbabasa ulit ako. Yung ganung excitement, kasi sobra kang attached and sobra mong minahal yung characters. Dahil sobra kang tuwang-tuwa sa kwento. Parang sana mabigay namin sa kanila yung same feels na kung ano yung naging journey nila habang binabasa nila yung libro. Kung gaano nila kaminahal at in-embrace yung libro, yung ganong feeling. Sana maramdaman din nila dito sa series namin na ginawa po talaga namin at ginagawa po namin yung best namin para makita nyo talaga on screen kung ano yung dapat nyo ding ma-feel, na kung ano yung na-feel nyo nung binabasa nyo yung libro. So, yeah, sana lahat tayo maging masaya. Yun, maging masaya sana tayo and magustuhan natin. Kasi kami, masaya kami. Diba? Kinakabahan. So yung reaction na ina-expect namin at yung gusto namin makuha, like what Direk said, yun nga, parang naging faithful kami dun sa book. And to be honest, I really appreciate our location manager. You know, shout out also to him kasi every time na may taping kami at may bagong location, ako mismo nagugulat ako. And you know, I really appreciate yung framing ni Direk. Pag nakikita ko sa monitor, like, oh, dito tayo mag-shoot, like, wow. Parang hindi naman sa pagbubuhat ng bangko, pero parang yung imagination ko nung binabasa ko yung book, nung nakita ko sa monitor, parang na-surpass pa niya. And that's why, you know, we just really hope na sana ma-appreciate nila yung pinaghirapan namin at, you know, pinagpawisan namin. Thank you so much and congratulations. We are looking forward sa first episode. Thank you. Maraming salamat po. Ang daming views nung first teaser and definitely this trailer, panigurado, marami pa rin manonood niyan. So my question is quite related to the trailer naman. As we've seen to the trailer, sobrang daming fight scenes niyan and such, especially for the mafia members. Is there specific training na ginawa nyo to these fight scenes? And then for our lead, Ren, yung character kasi ni Amy, very funny siya. Did you have a special training with our director para ma-achieve yung comedy side nung libro? Hi, Eliana. Hello? And I would gladly answer that question. So, ano kasi yung mga fight workshop namin, ako lang, tapos yung mga Roswell. So, syempre, ako yung nagbubugbog sa kanila. Pero, sa training naman talaga namin, ako yung binubugbog kasi ganun talaga yung take namin sa mga eksena. So, yung mga ginagawa namin, totoong fight talaga siya, hindi siya yung acting fighting workshop. Ito yung mismong pag mali yung ginawa mo, matatamaan ka talaga. Tapos si Joseph pa yung kasama ko, so syempre kailangan ko iwasan yung sapa kasi isa lang, baka ma-knockout na ako eh. Grabe nga yun! Yeah, what can you say about that, Joseph? Kasi yun nga, madami tayong... Alam nyo guys, sobrang aliw na aliw ako dito sa batang to. It's such a pleasure working with him. Just to give him a credit, sobrang passionate nito at grabe magtrabaho itong batang to. And I'm pretty sure, you know, malayo mararating ito. That's why full support ako dito sa batang to. Thank you, man. I support you as well. Sabi ko na nga ba, sila talaga eh. Sila talaga. Anyway, ako naman po, malaking bagay yung workshops bago po kayo mag-start ng taping. Kasi first time ko pong gumawa ng rom-com and hardcore comedy talaga. Alam ng lahat kung gaano kabaliw si Amy. Alam ng lahat ng sobrang yung character niya, insane talagang malala. So hindi siya madaling i-portray. Honestly, ang hirap ng kailangan mo maging OA. At the same time, kailangan in a natural way mo siya mapapalabas nang hindi siya magmumukhang pilit. And dapat, sobrang funny niya.
na kusa siyang lalabas na funny, na hindi mo pipiliting maging funny. So, ang hirap talaga. So, nung workshop namin, as in siguro mga nakaka 2 days na kami, nag-worry ako na hindi siya lumalabas naturally. Tapos halatang iniisip ko yung script, parang ganun. Tapos hindi malabas yung funny side ko. So parang akala ko noong una, hindi ko yata kaya. Paano? Buti na lang. Si Direk nandun. Sobrang hands-on po niya kahit sa workshop, sumasama po siya sa amin. And we all know naman na sobrang witty and funny talaga ni Direk Fifth personally. So kung kilala niyo siya as a friend, alam niyo talaga na sobrang yung imagination niya, na nakatulong talaga. Kaya doon sa trailer na nakita niyo, malaking bagay talaga and malaking percentage doon na ambag talaga ni Direk. Kaya lumabas yung character ni Amy na sobrang funny nang hindi namin kailangan pilitan ng maging funny. So yeah, it's Direk Fifth talaga, guys. Yan. And also, I want to add something dun po sa fight scenes. I just want to give a shout out to the production kasi talagang inaalagaan nila kami dito. Wala kaming minamadaling eksena and yung fight scenes namin, meron po kaming mga araw na nagpa-fight scene kami for 3 hours and it's very legitimate. We're working with Direct Jonar. Ang dami na nilang experience na nagawa. And every time na meron kaming mga action scenes, talagang pumupunta siya doon to collaborate with Direct Fifth. And of course, ngayon ko lang masasabi na I became a fan of Direct Fifth. Grabe yung mga shots na ginagawa niya and yung vision niya towards, especially sa ginagawa ng Mafia Boss. So, yeah, thank you so much, Direct Fifth. Well, thank you so much, guys, for being here today. Of course, to our beloved fans. To our friends from the press, thank you so much. We appreciate your time and support. Going back to the question, working with Ren, it's such a treat. Sobrang enjoy ko pong makatrabaho si Ren. I guess ito yata yung pinaka-genuine na team up na nagawa ko. And I'm so blessed to have her as my leading lady for the Mafia Boss. Kasi I don't think I wouldn't be able to do the things that I do here kung hindi siya yung partner ko. That's why I'm so thankful. And yeah, very healthy yung relationship namin. And every time we have taping, always excited to work with her. I feel so safe na siya yung kapartner ko. And sobrang supportive niya sa lahat ng mga eksena namin. Kahit alam kong sobrang challenging yung magiging eksena, I'm confident na, especially, alam kong nandiyan siya sa tabi ko. And experience holding a gun. I remember sobrang excited po. Sobrang excited kasi parang iba yung pakiramdam na makahawak ka ng mabigat na bakal. Na alam mo kung gaano kalakas yun. And kasi firing yun yung na-experience ko. Very na-overwhelm ako kasi talagang ang lakas ng recoil ng barrel na hindi ko in-expect na gumaganon pala siya. Pero parang parang mabubuhay yung dugo mo. And I'm so happy with that experience. Ren? Yes. Again, ulitin ko lang po sinabi niyo. Maraming salamat po sa lahat ng mga nandito ngayon. And of course, sa mga supporters, sa mga kaibigan namin sa press, thank you so much po for coming. And ako din, yung first experience ko nung humawak po ako ng barel, hindi po ako makahinga. Kasi may ginawa ko before na action film. Tapos first ko po yun na gumawa ng mga eksena sobrang action talaga, halos walang double. So pinag-aaral talaga nila ako kung paano yung tamang paghawak para ma-experience ko talaga at maramdaman. Kasi yung iba po kapag pinanood sa screen, mahalata mo na hindi totoo yung hawak na barel. So kailangan maranasan mo humawak talaga ng totoo para alam mo kung paano i-acting nang hindi magmumukhang fake. Tapos, nung first, hindi naman sa pagmamayabang. Na pero nung unang beses ko pong na-try, as in yung unang gunshot, as in tumama talaga sa pinakagitna. Bullseye. No joke, may video talaga yun. Opo. Pinagyabang ko yun kasi takot na takot akong ginawa ko yun, pero nagawa ko siya. So, I guess, kung uulitin namin ulit dito, which marami kaming mga eksenang ganon. So,
Magiging exciting siya for me and ilo-look forward ko siya kasi ngayon hindi na ako masyadong takot. Kasi na-enjoy ko po siya.